panukalang maamyendahan ng probisyong Lifeline Rate o ang Electric Power Industry Reform o APIRA Act of 2001. Umani ng suporta ang pagbuo ng Task Force Rolly. Ipinanukala ni Senator Bongo ang mga nasalanta ng bagyo sa Catanduanes. Nakatanggap ng tulong mula kay Senator Bongo at iba pang mga ahensya ng gobyerno. Narito ang detalye. Umani ng suporta mula sa ilang mambabatas ang panukalang maamyendahan ng probisyong Lifeline Rate sa ilalim ng Electric Power Industry Reform o APIRA Act of 2001. Layunin itong magbigay diskwentos sa mga kumukonsumo ng kuryente na hindi lalagpas sa 100 kWh kada buwan. Nais ng ilang mga senador na palawigin pa o i-extend hanggang 10 taon ang Lifeline Rate dahil matatapos na ito sa taong 2021. Isa si Senador Bongo sa sumusuporta at nagpahayag ng saloobin na maging co-author ng panukalang batas na isinulong ni Senador Win Gatchalian. Many Filipinos have been benefiting from the Lifeline rate, and it is my position that we extend a period of exempting qualified marginalized end users from the cross-subsidy phase-out. That has always prioritized our people over profits. Sa karamihan ng ating mga consumers, buhay at kinabukasan mismo ang nakasalalay dito. Marami na anyang naghihirap ngayon dahil sa COVID-19 pandemic at nawalan ng trabaho kaya marapat lang na wag nang madagdagan pa ang kanilang pag-aalala sa iba't ibang mga bayarin. Libo-libong Bicolano ang nawalan ng bahay kasunod ng pananalasa ng Super Typhoon Rolly nitong undas. Kaya naman pinanukala ang paglikha ng Task Force Rolly para tugunan ang pangangailangan ng mga nasalanta ng bagyo. Isa na nga rito ang pagbibigay ng pabahay sa kanila. Sa kanyang pagbisita sa Catanduanes kahapon, tiniyak ni Senador Go na mapapabilis ang pagbangon ng mga nawalan ng masisilungang bahay kapag may magtitimon at manguna para sa pagpapatayo ng mga mas matibay na mga bahay. Sasuggest ko po kay Pangulong Duterte, have discussed with the GM Escalada of the NHA na katulad po ng ginawa nila sa Yolanda, magkaroon po ng task force na rehabilitation, task force Rolly. Kasi hindi lang naman po ang Catanduanes ang tinamaan dito. Mahalaga raw na fully coordinated ito ng iba't ibang ahensya ng gobyerno para makabalik agad sa normal ang pamumuhay ng mga biktima ng bagyo. Sa report ng NDRRMC at DSWD, nasa 1.9 milyong katao ang naapektuhan at halos 900,000 dito ang nangangailangan ng ayuda mula sa pamahalaan. Samantala, hindi napigilan ng ulan at banta ng bagyong Ulysses ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan kasama si Senador Bongo para magbigay tulong sa libu-libong naapektuhan ng bagyo sa Catanduanes. Personal na bumisita si Go sa mga taga-Bato Municipality na isa sa pinakatinamaan ng bagyong Rolly. Mahigit 2,800 pamilyang tumanggap ng pananghalian, food packs, mask at face shields at vitamins mula kay Senador Go. Ilang tablets at bisikleta din ang pinamigay niya sa mga pinangangailangan. Personal ding bumisita ang mga kalihim ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan na may dala-dalang ayuda sa mga biktima. May kinatawan mula sa Office of the President, DSWD, Department of Agriculture, DOH, Department of Trade and Industry, DOLE, PCSO, Energy Department at National Housing Authority para mamahagi ng tulong at kanilang inalam ang iba pang pangangailangan ng mga residente. Meron daw magagaling tulong kay Senator Bongo. Nagano din sila doon, nung binagyo bagang ang Montalban din noon, nilubog. Nandun din ako noon. Umabot siya din doon. Masarap baga sa pakiramdam. Doon, time nakita ko siya, hindi kami natugano doon. Dito, sa Bicol na naman, makikita na naman, natutulungan na naman mo kami. Masaya-saya na kami ngayon kasi medyo nakakaraos-raos na rin. Tulong ng mga taong dumarating dito sa amin, sa bayan ng Bato. Maraming salamat sa mga tulong na dumarating dito sa amin. Naghahanda muli ngayon ang mga residente sa Bicol at Quezon sa inaasahang hagupit ng bagyong Ulysses.